Hello and welcome back. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga, alam niyo yun, pinaka-interesting pero medyo nakakalitong bahagi ng Aklat ng Pahayag, yung Kabanata 7. Kasi may dalawang misteryosong grupo dyan na kailangan natin kilalanin. So ito yung pinakatanong, di ba? May dalawang grupo. Sino ba talaga sila? At mas mahalaga, ano ang koneksyon nila sa isa't isa? Yan yung susubukan ating alamin ngayon, parang isang investigasyon. Okay, umpisahan natin ang ating pagsisiyasat sa unang grupo. Isang grupo na kilalang-kilala dahil sa isang napaka-espesipikong numero. Ayan, napaka-specific ng bilang, no? Eksaktong 144,000. At ayon sa interpretasyong sinusundan natin, yang numerong yan, yang mismo ang susi para maintindihan kung sino talaga sila. Hindi ito basta-basta lang na numero. So ito yung crucial na detalye. Ang 144,000 daw ay hindi yung total ng lahat ng maliligtas. Hindi. Sila ay isang special group, mga piling lingkod na may gagawing isang napakahalagang misyon sa mga huling araw. So para i-summarize, ito yung mga palatandaan nila. Una, limitado at eksakto yung bilang nila. Pangalawa, sila ay tinatakan, parang may special seal bilang mga lingkod ng Diyos. At pangatlo, lahat sila ay galing sa 12 lipe ng Israel. Yang ang identity nila. Okay, so malinaw na yung unang grupo. Ngayon, lumipat naman tayo sa ikalawang grupo. Kasi pagkatapos, ilarawan yung 144,000, biglang may lilitaw na isa pang grupo na, well, ibang-iba. At ito na nga sila. Kung yung una ay may eksaktong bilang, itong pangalawa, grabe, hindi mo kayang bilangin. At hindi lang sila galing sa Israel. Galing sila sa bawat bansa, bawat lahi, bawat wika sa buong mundo. Total opposite, di ba? So, tingnan nyo to. Pag pinagtabi natin sila, ang linaw-linaw ng pagkakaiba. Sa kaliwa, limitado, galing sa Israel, mga lingkod na may misyon. Sa kanan naman, hindi mabilang galing sa buong mundo at sila yung mga mananampalatayang ligtas na. Malinaw na hindi pwedeng iisang grupo lang to, talagang magkaiba sila. Okay, so yan yung tanong. Kung dalawang magkaibang grupo sila, paano sila nagkakaugnay? Ano yung link sa pagitan nila? Well, ayon sa ating pinag-aaralan, may diretsyong sagot dyan. At ito yung sagot. Ang misyong daw ng 144,000, yung unang grupo, ay siyang magiging dahilan para lumitaw itong pangalawang grupo, yung hindi mabilang na karamihan. Parang sila yung manggagawa at yung napakaraming tao ang kanilang aanihin. Yun ang koneksyon. Ngayon, para mas maintindihan natin yung konteksto, kailangan nating tingnan yung backdrop. Saan ba nangyayari ang lahat ng ito? Nangyayari ito sa panahon na tinatawag na malaking kapigatian. So itong malaking kapihitian, ito yung isang panahon ng matinding pagsubok sa buong mundo, lalo na para sa mga mananampalataya. Ito yung, kumbaga, pagsubok ng apoy na kailangan nilang pagdaanan. At sa gitna ng panahong ito, lilitaw yung Great Multitude. Ang interpretasyong ito ay nagbibigay ng isang malinaw na sequence. So magsisimula yung kapighatian, dadaan sa matinding pagsubok ang mga mananampalataya, pero, at ito yung mahalaga, may inihandang lugar ng kanlungan para sa kanila kung saan sila ay protektahan. At yan ang pangako para sa mga nasa lugar ng kanlungan. Isipin nyo, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sila ay nasa isang lugar na may kumpletong proteksyon at pangangalaga. Wala ng gutom, ahaw, sakit o luha. Ganap na pangangalaga mula sa Diyos. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin? Ano yung pinaka-takeaway natin mula sa ganitong pag-intindi sa Pahayag 7? Ang punto raw ng interpretasyong ito ay hindi para takutin tayo, kundi para magbigay ng pag-asa. Ipinapakita nito na kahit sa pinakamatinding panahon, may detalyadong plano ang Diyos para protektahan ang kanyang mga tao. Binibigyan nito ng kahulugan yung pagtitiis. Ang isang nakakalitong propesya ay nagiging isang roadmap, isang gabay na nagpapakita ng pangangalaga ng Diyos. So, yan ang isang paraan para tingnan itong komplikadong propesya. Nagbibigay ito ng isang malinaw na structure, di ba? Isang roadmap, kumbaga. At ang tanong na iniiwan nito sa atin ay, paano nating haharapin o tatanggapin ang ganitong klaseng paghahayag para sa mga darating na panahon? Isang bagay na sulit pagnilayan.